Okay guys, interesting question dito at interesting situation dito kay Miss Joya Marie Loresto. Sabi niya nasagasaan daw yung lab niya, Labrador Retriever, dahil nakatakas po ito at hinuhuli ko po, tapos bigla po ito nasagasaan ng L300. May pananagutan po ba ang driver o wala? Tapos, sa susunod niya sabi niya nasa vet daw, so ang dami daw gastusin siguro sa veterinarian, and wala daw siyang budget, no? May pananagutan ba yung nakasagasa, yung driver ng L300? Okay, Ma'am Joya, no? And para sa mga interested malaman ng ganito mga sitwasyon, una po kasi, kailangan po munang may mangyaring investigation dyan. Well, pwede naman na merong merong mga drivers naman na they're voluntarily offer payment, no? Sila na ang gagasto sa pagbebet ng aso. That's very good kung gano'n ang sitwasyon. Ngayon, kung ayaw magbayad, ayaw mag-participate, ayaw umangkin ng responsibilidad yung driver ng L300 na yan, ang gagawin dyan, kailangan may investigation muna. Okay, there should be a police investigation, and yung police na nag-investigate, kailangan kumuha siya ng pictures and everything. So gagawa siya ng report niyan. Yung police report po na yan ang magdedetermine kung meron pong nangyaring pananagutan, kailangan panagutan noong L300. Definitely po kasi ang mga dogs, ito yung sa kabilang banda, ang mga dogs ay hindi talaga dapat hinahayaan na nakalaya. Stray dogs, bawal po yan. Kapag ikaw ay may aso, you should not let your dog stray. Ibig sabihin, hindi mo dapat pinapakawala ng aso mo nang hindi mo kontrolado, either to nakaleash yan or nasa loob lang ng bakuran mo. Bawal po yun. Okay, so kung hinahayaan mo yung aso mo na nag-stray sa kalsada at nasagasaan po yan, ay pwedeng takbuhan ka na lang ng may-ari ng sasakyan, and well, ang reason is yung dog mo ay stray dog at hindi naman talaga dapat nakakawala yung mga dogs according to the animal or the Anti-Rabies Act mo po. So kailangan nyo pong patunayan na talagang nakatakas lang yung aso ninyo. So sa case po ninyo, let's give it the benefit of the doubt, no? Nakatakas po talaga yung aso nyo at hinuhuli ninyo, and nakita naman na hinuhuli ninyo na nasagasaan, so it was an accident. Now, ang kailangan makapakita rin sa police investigation is kung paano ba ginawa nung driver ng L300. Nakita ba niya yung aso at sinadya niya na sigasaan ito, or talaga namang hindi niya nakita, maaaring dumaan sa harapan ng sasakyan niya at hindi niya nakita na sagasaan yung aso po ninyo. So titignan din ng investigators kung mayroong pananadya na ginawa ng driver ng L300 yung pagkasagasa sa aso ninyo. So it could be a long legal case kapag dumaan muna kayo, kung kapitbahay niyan, dadaan muna syempre sa barangayan, and then kung hindi ma-resolve sa barangay level, you will have to go to court. Kailangan mong mag-file ng case with your lawyer, etc., and then you will have to fight it out sa korte. Ngayon, kung hindi pa rin magkaayos sa local court ninyo, baka rin pumanik yan sa Court of Appeals up to Supreme Court, at mga applicable na mga batas dyan, ayun nga yung Anti-Rabies Act and yung reckless imprudence at kung ano pa mga applicable. Hindi po tayo lawyer, hindi naman po tayo expert sa legalities, pero yun lang po yung naiisip ko sa tagal ko na rin mga nagdo-dogs, and may mga ganyan mga cases din po kaming na-encounter. So, balitaan niyo po kami, Ma'am Joy, kung ano po mangyari, and hindi ko kasi po alam yung buong detalye. Maybe you could add some more details sa comment section po sa baba if you're watching this, Ma'am Joy Marie, para maintindihan po ng mga nanonood kung ano talaga nangyari and kung ano po yung evidence, kung naimbestigahan po ba ito. In any case, para meron kayong basis sa inyong claims later on or now, kailangan po na pa-blatter nyo po yan. Punta kayo sa police station and gumawa kayo ng salaysay doon kung ano nangyari. Kasi kung hindi kayo gagawa ng
report ngayon, di kayo magpapablatter ngayon, later on baka mawalang saysay po yung mga claims ninyo or yung kagustuhan ninyo na mag-claim pa. Sorry po, naubos na yung lalamunan ko. Yun lang po muna.